Good day, everyone! This is a place where government representatives discuss relevant and timely issues. This is where Filipino people voice out their concerns. This is our middle ground. Welcome to PIAI Talk! Ang iodine ay isang mineral na mahalaga para sa kalusugan ng tao. Nakatutulong ito sa synthesis ng thyroid hormones na nakaapekto sa metabolismo at iba pang kritikal na proseso sa ating katawan. Ngunit dahil sa maling nutrisyon at pagpili ng pagkain, hindi nakukuha ng isang tao ang nararapat na dami ng iodine na kailangan ng katawan. Iodine Deficiency Disorder or IDD can cause miscarriages, stillbirth, preterm delivery, and congenital abnormalities. Today, let's talk about the importance of iodine to our health and how people with IDD can address and manage this concern through an expert from the National Nutrition Council. Masustansyang araw mula sa National Nutrition Council. Ngayong araw, pag-usapan natin ang thyroid health in the Philippines, iodine consumption, impact, and the national salt iodization. Meron tayong tatlong pag-uusapan ngayong araw. Sabi ko nga, ang importansya ng iodine sa ating katawan, ang iodine deficiency sa ating mga Pilipino, masasagot natin ang mga tanong na ito pagkatapos ng ating pagbabahagi. Una, ang tanong na, what is iodine? Why is iodine important to the body? And how to prevent iodine deficiency disorder? Ang iodine ay isang trace mineral na ginagamit ng thyroid gland para makagawa ng thyroid hormones na nagkokontrol ng maraming function ng ating katawan, kasama dito ang pag-unlad ng ating katawan at ang paglaki. Ang iodine ay hindi ginagawa ng ating katawan, kaya ito ay dapat manggaling sa mga pagkain o sa mga supplements na ating tinitik sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ang importansya ng iodine? Iodine is needed to make thyroid hormones, thyroxine and triiodothyronine, at ang mga hormone na ito ay tumutulong sa iba't ibang pag-function ng ating mga katawan. Ang thyroid hormone na ito ay nagkukontrol sa metabolismo ng katawan o ang mga chemical processes ng ating mga cells upang maproseso ang ating mga enerhiya mula sa mga pagkain, gayon din ang temperatura ng katawan o regulasyon ng temperatura ng katawan, o ang kasama dito ay ang growth o paglaki. Kailangan din ng mga hormone ng thyroid para sa ating pag-unlad ng buto at sa utak. Sa panahon ng pagbubuntis ng ating mga nanay, sa panahon ng infancy at ang ating mga bata. Ngayon, ano ang mangyayari kung ang isang tao ay iodine deficient? Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na iodine para sa lahat ng edad, lalo na sa mga buntis at nagpapasuso ng mga kababaihan, at dahil dito ang kakulangan ng iodine ay maaring magdulot ng iba't ibang sanhi ng problema sa ating thyroid gland. Halimbawa nito ay ang tinatawag nating hyperthyroidism o hypothyroidism at goiter. Sa mga ating mga kababayan, yung goiter ay kilala natin bilang bosyo, no? Ito ay nagdudulot ng irreversible o hindi na maibabalik na mga epekto sa malaon panahon, lalo na sa panahon ng pagbubuntis at early infancy. Nagdudulot din ito ng pinsala sa utak at kaisipan sa ating mga bata na magreresulta sa mahinang performance sa ating mga paaralan. Ganun din ang mababang intellectual ability. Imagine nyo yun na makakaambag pala ito sa mahinang pag-intindi ng ating mga bata. Sa kalaunan, sa kanilang pagtanda ay maaaring magdulot ito ng mababang work performance. Bukod sa mga nabanggit ko, narito pa ang ilang mga dahilan kung bakit dapat ma-address ang iodine deficiency disorder dito sa ating bansa. Partikular sa mga kababaihan na nasa reproductive age at mga buntis o yung mga nagpapasusong ina. Gusto ko lang bigyang diin na ang pagtugon sa iodine deficiency disorder ay isa sa pinakamabisa at murang paraan
para labanan yung ating mga maaaring tugunan na problema sa mental retardation, brain damage, at ang mental suppression. Ang ibig sabihin nito, kailangan bigyan diin natin na yung iodine intake natin ay makakaambag sa pagpaunlad ng ating katalinuhan, no? Lalo na yung pag-aaral ng ating mga bata, lalo na sa unang mga panahon ng kanilang pagiging bata. Ito ay makakadagdag ng 10 to 15 IQ points kumpara dun sa may mga iodine deficiency disorder. Ito rin ay may epekto sa kabuuan ng ating mga komunidad. Halimbawa, ang mga komunidad na merong mataas na iodine deficiency disorder ay merong tsansang mas malaki na mababa ang kanilang abilidad na matuto at yung kanilang productivity sa ating lipunan. Ano-ano naman ngayon yung mga senyales o simptomas ng iodine deficiency? Halimbawa nito ay, sabi ko nga kanina, ito ang hormone nakakatulong sa atin para ma-regulate yung ating mga body function. Kung tayo ay deficient sa iodine, ito ay makakapigil sa ating normal na paglaki at sa ating development bilang mga tao. Lalo na sa ating mga pregnant women at mga bata. At ito yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng mga nalalaglag na bata o kaya yung ding tinatawag nating stillbirth, stunted o bansot. O itong sa mga Bisaya, ang tawag nila ay putot. No? At yun nga, ilang beses nating inuulit na ito ay nakakaambag din sa ating cognitive impairment o yung mahinang pag-intindi ng ating mga kabataan. Sa mga matatanda, ang intake na less than 10 to 20 micrograms ng iodine sa bawat araw ay nagiging sanhi ng hyperthyroidism, which disrupt metabolic function and can result to goiter. And hypothyroidism, characterized by fatigue o yung madaling mapagod, weakness o panghihina, sensitivity to cold, constipation, dry skin and hair, and weight gain. Itong mga risk na ito sa iodine deficiency ay kasama yung mga tao o mga kababayan natin na hindi gumagamit ng iodized salt or mga supplement para sa mga pregnant women, yung mga vegetarian, and then yung individual na nasa mga lugar na mababundok at yung mababa ang iodine level sa kanilang kalupaan. Ano-ano naman ngayon yung mga pagkain na pwede nating tingnan na or kainin na mataas sa iodine? Halimbawa po nito ay ang mga sumusunod. Ang ating mga isda o mga laman dagat, seaweeds, paggamit ng iodized salt, mga dairy products, mga itlog, ang atay ng baka at mga chicken. Ano naman ngayon ang status ng ating iodine deficiency disorder sa ating bansa? Tingnan natin ito at talakayan din natin ngayong umaga. Sinasabi sa ating mga pagsusuri na sa ating general population, maganda yung estado ng ating iodine deficiency disorder. Mula doon sa mga survey ng 1998 to 2019, bumababa yung ating suliranin sa iodine deficiency disorder, pero ang sukatan nito na ginagamit natin ay yung tinatawag nating median urinary iodine concentration or UIC, kung saan sinusukat yung proportion ng population patungkol sa kanilang iodine status. Ngayon, maaring maganda yung tingin natin dito or yung ating status sa ngayon. Subalit, may mga particular na age group ng ating population na kailangang paunlarin pa or i-improve mismo yung kanilang iodine intake. Halimbawa nga nito ay yung ating mga buntis at mga nagpapasusong nanay or kababaihan. Yung mga non-pregnant and non-lactating women naman na nasa reproduktibong edad or women of reproductive age ay merong optimal iodine status since 2013. So sabi natin, maganda ito sa kabuuan ng ating population. Pero kabaliktaran nga siya kung tayo ay titingin doon sa ating mga buntis na nanay na kung saan mataas pa rin ang iodine deficiency disorder at umabot lang ito sa 105
microgram per liter to 122 microgram per liter. Ibig sabihin ito, nami-miss pa rin natin yung kinakailangan nating 150 microgram per liter na requirement para sa mas maayos na iodine intake. Ngayon, in terms of iodine deficiency disorder, we want to emphasize that in terms of iodine deficiency disorder, the prevalence or the percent of the population with UIC of less than 50 microgram per liter, na-achieve natin yung target na less than 20% of children 6 to 12 years old and non-pregnant and non-lactating women of reproductive age. And the prevalence of IDD among lactating and pregnant women also decreased from 34.3% to 22.2% and 27% to 21% respectively. So makita natin, base sa ating mga survey, bumababa yung ating iodine deficiency disorder mula dun sa mga bata hanggang dun sa mga babae na reproductive age. Subalit, hindi natin kailangang maging kampante sa ganitong kalagayan. Kailangan yung continuous improvement sa ating iodine deficiency disorder in the general population ay ipagpatuloy natin lalo na dun sa ating mga bata kasi nga ayaw nating maulit yung intergenerational cycle na ito na problema sa ating mga population. Ngayon, kailangan nating intindihin na sa isa sa 10 bata na 6 to 12 years old ay iodine deficient pa rin. So, ibig sabihin, kailangan nating pagtuunan na ito ay hindi na tumaas. Ngayon, pangalawang sumunod naman dito ay 2 sa 5 buntis na babae or nanay ay iodine deficient pa rin. So, ibig sabihin, meron pa tayong problema na kailangang tugunan pagdating dito. Mula dun sa aking mga sinabi kanina, yung ating general population, nag-i-improve ang IDD prevalence, pero merong mga specific age group at sektor, lalo na yung lactating at pregnant women, ay mataas pa rin ang iodine deficiency disorder. Now, tingnan naman natin ano-ano yung mga probinsya na matataas pa rin ang concentration ng iodine deficiency disorder. Meron tayong 4 sa Luzon, 5 sa Visayas, at yung natitira ay sa Mindanao kung saan meron tayong 6. So lahat yun, 15 probinsya pa rin sa buong bansa, out of the 81 provinces, ang matataas ang iodine deficiency disorder. So, hindi tayo pwedeng maging kampante na at kahit na meron tayong continuous improvement, kailangan pa rin nating ipagpatuloy na i-promote ang pagkakaroon ng mataas na iodine intake ng ating mga population. So ito lang po at maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ano ba yung ating kalagayan sa thyroid health at yung ating iodine deficiency disorder. Muli isang masustansyang umaga mula sa National Nutrition Council. In the world of health and nutrition, the facts and insights shared by our expert serve as powerful reminders of the crucial role iodine plays in our well-being. Kaya ugaliin natin kumain ng masustansya at balansing pagkain upang maiwasan ang mga komplikasyon, lalo na sa mga sakit na hindi natin nakikita. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na PIAI Talk. Mabuhay ang bagong Pilipinas!